5 na ang kumpirmadong patay sa inanod na van sa patuloy na pagbaha sa Aborlan, Palawan. Linggo ng gabi, sinubukang tawirin ng van na may 12 sakay ang isang tulay. Tiyempong pataas ang tubig nang mamatayan ito ng makina. Nailigtas naman agad ang 7 iba pang pasahero. Ayon sa Palawan PDRRMO, higit 2,000 pamilya na ang lumikas dahil sa kaliwat ng pagbaha sa kanilang probinsya. Wala pang pinal na datos sa lawak ng pinsala pero pinag-aaralan na ng provincial government ng Palawan ang pagdedeklara ng state of calamity. Sa huling monitoring naman ng Pag-asa, dala ng isang low-pressure area malapit sa Palawan ang malakas na ulan. Nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility pero pwede raw maging bagyo sa loob ng 24 na oras. Una nang isinailalim ang Puerto Princesa City sa state of calamity dahil sa pagbahang dulot ng pag-ulan na dala naman ng shear line. Kaugnay niyan, makakausap natin si Richard Lingad, ang Acting City Information Officer at Executive Assistant ng Puerto Princesa City. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali po, Ate Sheryl, magandang tanghali sa mga nakikinig, nanonood po natin mga kababayan. Sir, kumusta po ang lagay po ng panahon dyan, lalo na ngayong may binabantayan nga hong low pressure area? Ngayon po, maganda na ang panahon namin. Hindi ho katulad ng mga nagdaang araw na talagang wala hong bayang tigil ng ulan. Ngayon po ay sumikat na yung araw at maayos naman po yung panahon. Although may kulimlim pero nakikita natin, sumisikat na rin ho yung araw. Maayos na po, sir, ma'am. Pero ilang barangay po ang binaha sa syudad at nananatili bang baha pa rin sa mga lugar po na ito? Lahat po ng barangay ng binabina ay 22 po. 6 po rito yung sa rural barangay, 16 po yung sa urban barangay. Ngayon, meron na lamang po kaming binabantayang 3 barangay na talagang merong mga area. Hindi naman po lahat. May mga mababang areas na talagang lagpas sa dibdib yung naging baha. So ngayon, tinututukan namin at tinutulungan ma-declag yung areas na yun. At yun na lang naman po ang naiiwan naming barangay. Halos sa 2 medyo may area na baha. At sa bilang po natin, ilan ang apektado ng pagbaha at kinailangang ilikas? Dito po sa aming bilang, at nagkaroon ho kasi tayo ng evacuation centers po natin. Ang nando doon po sa loob ng evacuation centers natin ay 1,090 families po. No po? At yun naman pong nasa labas ng evacuation centers, yung iba po kasi nakituloy sa mga kamag-anak o sa mga kaibigan ay ang makapagtala tayo ng 2014 po. Ano na po Hello? ang napaabot na tulong ng lokal na pamahalaan, Sir Richard, dito nga po sa mga apektado ng pagbaha? Well, doon po, ang mapaabot po natin ngayon ay yung kanilang mga pangangailangan doon sa evacuation centers, yung mga pagkain at yung iba pang pangangailangan nila, immediate na pangangailangan po, bigas, at nag-set up din po ng community pantry doon sa mga evacuation centers po natin. At inaantay na lamang po namin yung magiging guidelines dito sa tinakdang yung nilabas na state of calamity dito sa amin po ngayon sa City of Puerto Princesa para doon sa iba pang mga na pwedeng ibahagi ng city government. At bukod po doon sa 5 nasawi, matapos nga po anurin yung kanilang sasakyan, may iba pa po tayong naitalang casualties? Wala na po na yun lang po talaga yung 5 nasawi ang naitala namin na casualty, ma'am. At wala na pong iba po na naidagdag po sa aming listahan. At panghuli na lamang po, ano po ang paghahandang ginagawa ng LGU dito nga sa posibilidad na maging bagyo raw ho itong low pressure area sa may bahagi ng Palawan? Yun po, naantaho namin, ang worst case namin is talagang masipsip na yung ibang mga flooded areas namin at ma-check yung ibang waterways namin para kung sakaling maulit-ulit yung ganito kalakas na
ulan pagbuhos sa amin, hindi po kami mabubulaga. Actually, nabulaga po kami dahil first time po ito nangyari after 1975, sabi ng Pag-asa, na-break na ho namin yung record na yon. Ito na ho yung nagdaang linggo na po, yung pinakamalakas na at maraming buhos na ulan ang tumama dito sa amin, ma'am. Maraming pong salamat sa inyong oras, Sir Richard Lingad, Acting City Information Officer ng Puerto Princesa City.